Ah, ha! Naku, berde na. Lintik, berde na ako. Nasaan na ang mahahaba kong binti? Ay naku! Hindi nga. Na-reincarnate ako sa loob ng libro. Kapag ibang tao ang napunta sa libro, nagiging magandang bida. Kung malas, extra lang na pang ilan-ilan. At least tao pa rin. Ako naman, naging munting pawikan na berde ang shell. Mga kasama. Ang sinasabi ko lang. Kahit ano paman, ang pag-inarte lang ang makakasira sa sarili. Sa orihinal na kwento, isinama ako ng bidang lalaki na si Kibuli. Araw-araw akong sumasalo ng mga atake para sa kanya. Sa huli, dinurog ng kontrabidang si Lucky ang shell ko. Diretso akong namatay. Ah! Aba, hindi ako magiging tagasalo ng bala para sa inyo. Kayo na ang bahala sa sarili ninyo. Papa, mauuna na akong umalis bilang paggalang. Gusto mong tumakas, walang pag-asa. Huwag kang lalapit. You! Ay sos! Ang arte mo naman. Ikaw talaga, traidor ka. Huwag mong hilahin ang ulo ko. Haba na ng haba ang leg ko. At huwag mong hilahin ang buntot ko. Bitawan mo ako. Ikaw muna ang bumitaw. Paano kung ako muna ang bumitaw, okay ba? Ikaw muna. Hindi ba pwedeng huwag ninyong hilahin ang shell ko? Kapag ganyan, hindi na ako makakapasok para magtago. Guguho na agad ang prutas na ito. Bitawan mo na. Bumangon tayo at tumakas. Piliin nating tumakas palabas. Maglaban tayo ulit. Ang mananalo ang maaaring makipagkontrata sa Black Tortoise. Sige na rin. Ah! Napagkasunduan nating lalabas muna tayo. Bakit bigla kayong sabay na nakipagkontrata? Makipagkontrata ka sa akin. Sa akin. Sayang naman. Mukhang ako ang unang nakipagkontrata sa kanya. Akin ang Black Tortoise na ito. Talaga ba? Dalawa ang amo. Pwede bang magkaroon ng dalawang amo ang isang halimaw? Lumabas muna tayo sa kanan natin pag-usapan. Sino ang nanalo? Ako. Ah! Hihi! Marunong kang magsalita. Hindi kami ang nakipagkontrata sa hari. Ang hari ang nakipagkontrata sa amin. Simula ngayon, mga tauhan ko na ang dalawang bidang lalaki. Kamusta kayo? Impossible. Isa ka lang maliit na halimaw sa yugto ng pagpapalapot ng ki. Paano mo kami mapapabaliktad sa kontrata? Ayon sa mga sinaunang tala, tanging nasa yugto ng pagbabagong anyo ng diwa ang makagagawa niyan. Napakaliit mo pa. Hindi pa nga tumitigas ang shell mo. Dahil ako ang Black Tortoise. Gets? Ay, naku. Huwag ninyo naman akong titigan ng ganyan. Kayo ang unang nagsabing makikipagkontrata kayo sa akin. Ito ang tinatawag na lehitimong pagtatanggol sa sarili. Makatuwiran ito. Hindi ba mas maganda kung ganito na lang? Magsama-sama na tayong tatlo mula ngayon. Ang ganda naman ng pangarap mo. Mamamatay kami kaysa maging alipin ng halimaw. Bakit hindi muna tayo humingi ng payo sa sekta? CJ, subukan ninyo. Kayo naman ang nakatali sa kontrata. Kayo rin ang mapapahiya kapag nagkataon. Malalaman ito ng buong mundo ng mga tagapagsanay. Malalaman nilang nakipagkontrata kayo sa isang pawikan. Oh ho ho. Ganito na lang. Bayaran ninyo ako ng danyo sa mental stress. At manumpa kayong hindi na ako guguluhin. At huwag ninyong ibubunyag ang pagkatao ko. Kung hindi, kakalagin ko ang kontrata. Wala naman talagang kontrata. Kailangan lang linlangin sila gamit ang ilusyon. Kaya mo bang kumalas? Ako si Black Tortoise. Sumusumpa ako sa daang makalangit. Basta pagbigyan ninyo ang kondisyon ko. Tiyak nakakalagin ko ang kontrata ng Panginoon at lingkod ninyo. Ano ang gusto mo? Ibalik mo sa akin ang mga nahanap mo sa kuweba. Ang mga halamang gagamitin sa paggawa ng pildoras ng pagbabagong anyo. At ikaw rin. Mukhang astig ang mga anting-anting na ginamit mo kanina. May iba pa ba? Ibigay mo lahat sa akin. Sinira ninyo ang bahay ko. Dagdagan ninyo ang bayad ng ilang batong espiritu. Bayaran ninyo ako ng 400,000. 400,000 nang aagaw ka na sa gitna ng gulo. Eh ano naman? Wala na akong bahay. Isa lang akong mahina, kaawa-awa at walang kalaban-laban na munting halimaw. Kailangan ko nang gumala kung saan-saan. Kawawa naman ako. Kahit 800,000 man lang ang ibigay ninyo sa akin. Hindi ba kayang maglabas ng 800,000 ang mga punong alagad ng 2 dakilang sekta? Hindi ba ninyo kayang buuin kahit 800,000? 800,000 lang naman. Mag-ipon kayo ng 10 o 20 taon. Siguradong sasapat na iyon. Kailangan ninyong maniwala sa sarili. Ang buhay ninyo ay katumbas ng napakaraming 800,000. Magkano ba ang dala ninyo?
Ganoon na ba talaga kahirap ang sekte Yufeng? Sige na nga. Bigyan ninyo ako ng 500,000 batong espiritu. Ibigay ninyo sa akin ang natitirang pera at mga halamang espiritu. Pati ang supot na imbakan. Heto na lahat. Sunod. Buti na lang nandito ako. Kung hindi, hindi ko kayo nailigtas. Kung ganoon, manumpa na kayo. Sumusumpa kami. Hindi namin sasabihin sa mga tagalabas ang pagkatao mo. At hindi ka na namin guguluhin. Kaming angka ng Black Tortoise ang makakalas. Hindi maaaring ipasa sa iba ang paraan ng pagkalas sa kontrata. Ipikit muna ninyo ang mga mata. Kakalas ako sa kontrata ninyo. Magsisimula na ako. Bawal dumilat. Iyon na, nakalas na. Tumakbo siya. Ha! Naloko na naman niya tayo. Ang pinakamahalaga ngayon ay magbagong anyo. Kung lalabas ako ng ganito ang itsura, malamang magkakaroon na naman ako ng kontrata ng Panginoon at lingkod. Gagawa ng eliksir. Ang paggawa ng eliksir ay pagkuha ng pinakadiwa ng halamang espiritu, pag-aalis ng mga dumi, at paghahalo sa tamang pagkakasunod-sunod. Pagkatapos, gagamitan ng apoy espiritu para patigasin at mabuo ang pildoras. Parang paghugas ng gulay sa modernong panahon. Tapos igisa sa kawali. Halos ganoon lang, di ba? Ay, hindi. Ang tawag dito ay paggawa ng eliksir. Mabango rin pala. Tikman kaya natin. Siguro pwede naman itong kainin, ano? Masarap. Lasang mustasa. Nagkakagulo ang daloy ng espiritual na enerhiya. Anak ko, malapit ka nang lumaki. Ngayon, iiwan ko sa iyo ang minanang lihim na kayamanan ng angkan. Siguraduhin mong pag-aaralan itong mabuti. Bawat araw na madadagdag sa buhay mo, panalo na. Basta mabuhay ka ng sapat katagal. Ikaw na ang pinakamalakas na munting amo. Pamamaraan ng angkan ng pagong. Bakit pangalan ng unggoy ang ginamit? Nga, napakasagana ng espiritual na enerhiya sa mundo ng pagsasanay. Kailangan gawing tableta muna ng mga tao bago makakain. Pero kaming mga banal na halimaw, kagat lang, solve na. Kung ganoon, bakit mo pa ako binigyan ng formula? Pinahirapan mo pa ako ng todo para gumawa ng berdeng bolang tae. Pang-practice lang sa paggawa para sa iyo ang formulang iyon. Kapag naging alkemista ka na balang araw. Salamat po. Ang thoughtful naman. Matutunan ko ang unang antas ng Diamond Sutra. At makakatulog na ako ng payapa. Mamumuhay ako ng maayos. Hindi kita bibigyan. CJ. Nakumpleto na ang unang antas ng Diamond Sutra. Gising ka na. Huwag kang matakot. Isa lang akong ordinaryong tagapagsanay ng anting-anting na nagkataong napadaan dito. Nakita kitang mag-isa rito habang sumusubok kang lumagpas sa antas. Nag-alala akong baka mapahamak ka. Kaya huminto muna ako para hintayin ka. Wala akong masamang balak. Salamat sa iyo. Saang sekta ka? Bakit hindi pa kita nakikita dati? Isa lang akong nag-iisang magsasagawa. Pero balak kong pumunta sa sekte Taiksu. Para makaiwas sa gulo. Kailangan ko ring humanap ng sektang may mas mahabang buhay. Ay, sakto naman. Alagad ako ng sekte Taiksu. Samahan na kita roon. CJ. Tara na, tara na. Ito ang sekte Taiksu. Bakit walang tao? Tingnan mo, dumidilim na. Malapit na ring matapos ang pagpapatala ng mga bagong alagad. Kaya wala ng tao. Buti na lang na ipadala kita rito sa tamang oras. Bilis, magparehistro ka na. Gusto mo bang sumali sa isang sekta? Ipasok mo ang espiritual na enerhiya at isulat ang pangalan mo. Rehistrado ka na kapag nagawa mo iyon. Kapag naisulat mo na ang pangalan mo, kabilang ka na sa sekte Yufeng. Kapag sumali ka na, wala nang atrasan. Alam mo naman, di ba? Alam ko. Ano nga ulit ang pangalan ng lugar na ito? Sect Yufeng. Ang sekta kung saan kabilang si Lucky. Pasensya na, maling napuntahan ko. Huli na ang lahat, bunso. Nagpanggap kang alagad ng ibang sekta at dinala mo siya rito. Kapag nalaman ito ng kuya, mapaparusahan ka na naman sa pagkopya ng mga kasulatan. Master. Kumusta ka? Kusiking ang pangalan ko. Ako ang pinuno ng sekte Yufeng. Mula ngayon, ako na ang master mo. Munting alagad.
Nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan, ano? Baiyu ang pangalan ko. Ako ang ikatlong senior brother mo. Ikaw ang pinuno ng sekta. Ako ang pinuno ng sekta. Nagpanggap kang alagad ng sekte Taiksu at dinala mo siya rito. Tapos sinasabi mong ikaw ang sectmaster ng sekte Yufeng. Sekte Yufeng at sekte Taiksu. Dalawang letra lang ang pinagkaiba. Halos pareho lang naman. Tingnan mo, okay din naman ang sect natin. Gawin kitang personal kong disipulo. Ano sa tingin mo? Mabait ka rin pala. Ang totoo, naghahanap lang talaga ako ng sect na mapagtataguan. Pero hindi naman sect na may aso. Siguro, tadhana na talaga ito. Ilang araw lang ang nakalipas, niloko ko ang punong disipulo nila. Umiikot talaga ang langit at kapalaran. Walang pinapalampas ang kalangitan. Pati ang manlulokong pagong, darating din ang araw na siya naman ang lolokohin. Bata pa kayo, magsikap kayo. Balang araw, sa inyo na ang buong mundo. Master, sinabi mo rin iyan noong sumali ako sa sect. Talaga ba? Hindi ko na maalala. Ano na naman ang nangyayari? May nagsasanay ba sa tuktok ng espiritong hayop? Mukhang iniihaw ni Kuya Lucky ang mahalaga mong baluti na parang pagong. Pagbalik niya noong nakaraan, ganyan na siya. 4 na araw siyang nag-ihaw ng 6 na beses. Pero matibay talaga ang buhay ng pagong mo. Buhay pa rin. Grabe. Ang black tortoise ko. Liang, sa iyo ko na siya ipinaubaya. Ililigtas muna ni Master ang aking pagong. Hindi ba siya isang talisman cultivator? Ang Master mo ay nagsasanay bilang sword at talisman cultivator. Sa orihinal na kwento, may germophobia si Baiyu. Naging kontrabida lang siya matapos siyang linlangin ang pangunahing babae at maipit sa lambak ng Blood Clan. Germophobic na nga, sword cultivator pa. Habang nag-aaway, uuwi ba siya sa kalagitnaan para maligo? Halika na, bunso. Ikot kita para makilala mo ang sect. Traidor na disipulo. Nabaliw ka na ba sa kakasanay, bakit mo pinuntahan si Zhuang Churan para makipag-away? Bakit mo inaapi ang maliit kong pagong? Nakakuha talaga tayo ng bagong estudyante ngayong taon. Ikaw ba ang pumili sa kanya? Ang bagong bunso nating babae. Sinuri ko na siya ng maaga. Maganda ang pundasyon niya. Isa lang siyang nag-iisang usbong. O baka naman nagkunwari akong taga-sekte Taiksu para mailoko siya rito. Huwag mo siyang aapihin. Huwag mong takbuhan ang panunukso sa kanya. Niloko ko siya para makapunta rito. Ano pa ba ang magagawa ko? Ilang taon nang walang bagong estudyanteng pumapasok. Nakikita mo rin naman. Babaeng disipulo siya. Isang dalaga. Huwag ka nang magalit. Kung hindi, ipapahiram ko sa iyo ang maliit na pagong para maihaw mo ulit. Si Kuya Lucky, ang mga pagong lang ang iniihaw, hindi mga tao. Huwag kang matakot. Hindi naman siya ganyan dati. Nagbago siya pagbalik mula sa Wangxing Realm 4 na araw ang nakalipas. Mas malala pa si Kibuli ng sekte Wanjian. Ay, pinutol niya ang lahat ng nasa loob ng 100 linang paligid. Bunso, bakit ka nanginginig? Wala lang. Kuya Baiyu, bakit wala akong makitang ibang tao? Mga henyo lang ang gustong pumunta rito. Ayaw naman ng mga ordinaryong cultivator. Minsan, 100 taon pa bago may dumating. Kaya walang nag-a-apply. Ha! Nag-recruit lang ako para makaiwas sa klase. Wala talaga akong pag-asang makakuha ng estudyante. Kaya nakakagulat na napapayag pa kita. Saglit lang akong na-distract. Sa sekte Yufeng, iisa lang ang sectmaster. Siyam ang elder. At tungkol sa mga disipulo. Kapag isinama ka, 6 na tayo lahat. Huwag kang panghinaan ng loob, bunso. Mukhang kawawa man ang sekte Yufeng namin. Nandito pa naman ang kuya. Siya ang numero 1 henyo sa pagsasanay ng mga talisman sa buong mundo ng kultibasyon. Isa siyang hari ng walang tigil na pagsasanay. Nag-aaral at nagsasanay siya buong araw at buong gabi. Malakas din ang ate. Isa siyang sword cultivator. Nasa kalagitnaan siya ng yugto ng gininto ang ubod. Zhuang Churan ang pangalan niya. Siguradong narinig mo na ang pangalan niya. Hindi lang narinig. Sa orihinal na kwento, isa siyang marahas na sword cultivator. Araw-araw, alinman ay nakikipaglaban siya. O papunta siya sa susunod na laban. Tinatawag siya ng mga cultivator na baliw na aso. Bunso. Kung hamunin ka ng ate sa laban, siguraduhin mong luluhod ka agad. Ha! Basta mabilis kang lumuhod. Hindi ka niya mapapatay sa suntok. Salamat sa warning. Walang anuman. Bukod sa kuya at ate. Medyo normal naman kaming lahat. Huwag kang masyadong matakot. Bunso, sword cultivator ka rin ba? Ay, ang cute namang bunso. Isa pala siyang espada. Pinakagusto ng ate ang mga sword cultivator. Gabi na. Bunso, magpahinga ka na. Magandang gabi, third senior brother. Ay. Sa wakas, makakahiga na rin ako. Grabe, gusto kong kumain ng kung ano. Ha!
May pagkain pa pala. Tutal, hindi rin ako makatulog. Mas maraming masasarap na pagkain sa Spirit Beast Peak. Nakita kong nag-iihaw si Lucky kanina at naglaway talaga ako. Wala na sigurong tao sa ganitong oras. Diyos ko, muntik na akong atakihin sa puso. Sino ka? Hating gabi na. Ikaw ang bagong bunso, di ba? Yugto ng Foundation Establishment. Pero nasangga mo ang isang atake ko nang walang kahit kasgas. Hindi masama ang paningin ni Master sa pagpili ng mga alagad. Bunso, maglaban tayo. Kung gusto akong labanan ng ate. Sige, lumaban tayo. Ikaw na ang unang umatake. Tutal, ayoko na ring mabuhay. Maaga akong nawala ng parehong magulang. Wala akong maaasahan. Mag-isa akong palaboy, pilit na nabubuhay. Noong isang araw, may nakilala akong dalawang baliw. Nagpatayan sila para makuha ang katawan ko. Kaya tumakas ako ng buong buhay. 5 araw at 5 gabi akong tumakbo. 5 araw. Alam mo ba kung paano ko kinaya ang 5 araw na iyon? Sa wakas, nakatakas ako sa dalawang baliw. Tapos, nakasalubong ko naman si Master. Sinungaling lang talaga siya. Niloko niya akong pumunta rito, tapos hindi man lang ako pinakain. Balak ko sanang maghanap ng mas mataas na lugar. At tumalo na lang pababa para mamatay. Ngayong nandito ka na, ate. Tulungan mo na lang akong tapusin ito. Ayoko nang mabuhay. Hay, grabe naman. Bunso. Medyo may tama lang sa utak si Master. Hindi niya talaga sinasadyang lokohin o ipahamak ka. Pero gutom na ako. Walang makain sa sekte Yufeng. Hindi nila ako binibigyan ng pagkain. Bunso. Huwag ka munang umiyak. May fasting pill ako rito. Kumain ka ng isa at hindi ka na magugutom. Ayokong kumain ng fasting pill. Kung ganoon, ano ang gusto mong kainin? May nakita akong manok kanina. Bunso, hindi pwedeng kainin ang manok ni Master. Pero gutom na gutom ako. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ako na ang huli para sa iyo. Hating gabi na at hindi ka pa natutulog. Ang liksi mo pa rin ah. Minamaliit mo ba ako? Sana sinabi mo agad. Ate, nandito ako. Heto, pagkatapos mong kumain, bawal ka nang umiyak. Unang ate. Ikalawang ate. Ang bait mo talaga. Ikaw ang pinakamabuting taong nakilala ko. Sa buong mundo ng cultivation na ito. Sinasabi ng lahat na baliw ako. Sabi ng lahat, baliw daw ako. Sinasabi nilang baliw ako. Pero ikaw, kakaiba ka. Hindi naman baliw ang ikalawang ate. Hindi lang marunong umunawa ang mga taong iyon. Bilang sword cultivator, dapat walang pakialam at diretso lang sa laban. Kung hindi pa laban, paano magiging sword cultivator? Sayang lang, masyado pa akong mahina ngayon. Hindi ko mapapasaya ng todo ang ikalawang ate. Kapag lumakas na ako, sasamahan kitang lumaban hanggang maubos ang saya. Luto na ang manok mo. Heto para sa iyo, ikalawang ate. Salamat ah. Kapag naparami ang kain mo, sasakit ang tiyan mo. Hihi! Hindi ka ba nasasaktan? Bakit naman ako masasaktan? Mas mababa man ang cultivation ng bunso. Nakakakuha naman siya ng espiritual na lakas sa pagkain ng mga halimaw. Siguradong pambihira ang spirit root na iyan. May nararamdaman ka ba? Esan? Kaunti. Hindi pa ako busog. Kung ganoon, uhuli pa ako ng isa para sa iyo. 3 pa. Siguradong iniihaw na naman ni Lucky ang black tortoise na nasa baluti ko. Ah! Hahaha. Laban, ikalawang ate. Pinakamagaling ang ikalawang ate. Laging sasamahan ni bunso si ate. Ah! Pag-isipan mo muna ng sarili mo. Kung may hindi ka alam, magtanong ka. Sa iyong kuya o sa nakatatandang tagapamahala ng sekte. May dumi. Bunso. Ikaw.
Hoy! Bunso, babae ka pa naman. Dapat malinis ka lagi. Kasalanan ko talaga. Sino kuya ang basta magtatapon ng maruming junior sister sa tubig para hugasan? May normal bang tao ba talaga sa sekte na ito? Sinungaling si Master. Hari ng walang tigil na training si kuya. Parang isang malupit na reyna ng espada ang ikalawang ate. May matinding obsession sa kalinisan ang ikatlong kuya. Wala sa sekte ang ikaapat na kuya. Si ikalimang kuya naman. Itong taong ito. Siguro normal pa naman. Dahil. Bunso, ako ang gumawa nito. Regalo ko sa iyo bilang unang pagkikita natin. Salamat, ikalimang kuya. Ang galing mo talaga. Ikaw ang pinakamagaling na nakita ko. Walang anuman. Kung kailangan mong magpanday ng kagamitan sa hinaharap, hanapin mo ako. CJ. Salamat, Kuya Ningxian. Saan pupunta si Kuya Ningxian? Hindi ba nasa kabilang panig ang tirahan niya? Hindi sa kanya iyon. Buong bundok ang eksklusibong gamit ni Ningxian. Bakit ang layo at ang liblib naman? Kayo ang nang iwas sa kanya. Siya ang nagbukod sa atin gamit ang sariling galing niya. Delikado masyado ang pagsasanay ng bunso nating kapatid. Baka pasabugin niya ang buong bahay. Lahat ng bahay sa ibaba, siya ang nagpasabog. Nahihiya na rin siya. Kaya lumipat siya roon. Buti na lang umalis siya. Kung hindi, pagdating mo rito, wala ka nang matitirhan. Ha? Ibig bang sabihin, ako lang ang normal na tao sa sekte Yufeng? Walang kantina ang sekte Yufeng. Kailangan pang bumaba ng bundok para kumain. 19 na kilometro, ha? Bago pa ako makarating, gutom na ako hanggang hukay. Kuya Baiyu, pwede mo ba akong turuan kung paano sumakay sa espada? CJ. Ha? Aray ko. Ah. Ay, naku. Bulalakaw, bulalakaw. Bagsakan natin siksusiking ang mukhang pera na iyon. Aray ko. Bunso, buhay ka pa ba? Buhay pa. Parang may kung anong bumaon sa puwitan ko. Ay, ang dakilang elder pala. Baiyu. Ano nga ulit ang pangalan mo? Kumalma ka, gwapong kuya. Mabait ang batang ito. Hindi siya pwedeng saktan. May ugat siyang espiritu ng hangin. Hindi ugat ng espiritu ng tubig. Sayang naman. Bantayan ninyong mabuti ang bunso ninyong kapatid. Huwag ninyo siyang hayaang gumala kung saan-saan. Pinagpira-piraso niya ang bulwagan ng pagsasanay. Hinugasan niya ang dakilang elder. Nakipag-away si Kuya Baiyu. Hindi pwedeng makipag-away ang bunso. Umiyak pa, kaya kailangan ko pang suyuin. Iba ka talaga. Itse, kanino ba ako dapat kumampi? Bahala na. Ayokong mapasama kaninuman. Manonood na lang ako habang lumilipad sila. Hehe, haha. Ay, ang saya naman dito. Ha? Kuya Luki, halika rito. Kuya Luki, paano ka na naman nakapasok dito? Inihaw ko hanggang maluto ang buntot ng mistikong pagong. Ha? Medyo astig din pala iyon. Napakasimple lang sumakay sa espada. Panoorin mo lang ng ilang beses at matututunan mo na. Hanapin mo ang sentro ng espada. Ipasok mo rito ang espiritual na enerhiya. Hindi ba ikaw ay isang tagapagsanay ng anting-anting? Paano mo nasabing simple lang sumakay sa espada? Grabe, ang galing. Napakatagal akong tinuruan ni Kuya Baiyu pero hindi ko pa rin natutunan. Malapit na akong magkulong para magnilay. Ibig bang sabihin, hindi pala ako ang may problema. Si Kuya Baiyu pala ang sablay magturo. Lenue. Alaynan. Bunso, bawal dito ang basta na lang pag-ihi o pagdumi. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ang baboy na ito, ang komplikado ng itsura. Masipag na nagsasanay ng mga anting-anting si Kuya Luki sa tabi. Ikaw naman, nagtatamad-tamaran at nagdodrawing ng aso rito. Sa halip na ganyang teknik, mas mabuti pang mag-practice ka ng Yufeng. Ako ang magtuturo sa iyo. CJ. Ah. Ah. Ah.
Kaya mo yan. Galingan mo, bunso. Sa bilis mong iyan, di mo pa maabutan ang alagang pagong ni Sifu. Hihi! Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Huwag mo siyang pakinggan. Mas mabagal pa sa iyo ang pagong na iyon. Talagang salamat sa inyo, ha? Gaano katagal mong pinag-aralan ang unang antas ng siyam na ikot na Uji Sining? Kalahating buwan. 18 araw ako. 4 na araw lang ang bunso. At natutulog pa siya. Kung tutuusin, wala pang 3 araw. Hindi masama ang talas ng isip niya. Hindi masama, iyon lang. May talento rin si kuya. Hayaan muna natin siyang lumakas. Kapag sapat na ang lakas niya, saka natin bubugin ng todo. Gaano pa katagal bago tayo makalabas? Bukas, malamang tapos na. Ano bang balak niyang gawin? Bakit may natitira ka pa? Palihim kong itinabi para sa panggabing merienda. Bunso, isa itong halimaw na nilalang. Nahugasan mo na ba ng maayos? Kuya, gusto mong tikman? Ikaw? Kalimutan na. Basta masaya ka, ayos na. Hindi ako kumakain ng karne. Ano pang saysay ng buhay kung hindi kakain ng karne? Kawawa naman sila. Ang laki ng manok. Hindi pwedeng kainin ito. Isang kulog na ibon sa yugto ng nabubuong kaluluwa. Gusto mo ba siyang kainin? Gusto ka rin niyang kainin. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi ba maiharang doon? Kung mapapalaki natin ang ibong ito, hindi na natin kailangan ng ilaw sa gabi. Hindi masamang ideya yan. Ibigay natin kay bunso. Para hindi na siya matakot. Pero sobrang dumi ng halimaw na ito. Hindi pwedeng alagaan. Huwag ka nang tumingin. Kain na agad. Tama na ang tingin. Bilisan mong kumain. Kuya! Kuya! Tingnan mo, nasugatan ang halimaw na iyon. Lilik! Bagong sugat. May mga taong dumating mula sa lambak ng nalaglag na bituin. Anong ibig mong sabihin? May nanghuhuli ng mga manok sa ibaba. Pwede bang huwag mo na laging isipin ang pagkain? 2 manok na nga, hindi pa rin mapuno ang bibig mo. 2 manok. Nabubusog ka ba sa kinakain mo? Ay, mga manok ko. Bobo. Ayos lang. 2 manok lang naman. Hahanapan kita ng malaking manok para makain mo. Ate, gusto ko ring lumaban. Kuya, tumalon sa bangin kasama ang bunso para sa isang manok. Sa tingin mo, kaya ni na ate at nang bunso talunin ang kulog na ibon. Ang sekte Yufeng ko. Sa wakas, pwede na ba itong magsara? Iniwan ako ni kuya. Mukhang enjoy na enjoy ang mga bunso sa paglalaro. 6 na beses nang nahulog si Zhuang Churan. 38 beses na si Liang. Ang bunso nating junior sister, matibay din pala. Iniwan ako ni kuya. Ayos ka lang ba? Humihinga pa. Kuya. Sa pagkakataong ito, ihagis mo ako ng mas mataas. Ihagis mo lang ako sa kanang sulok sa itaas ng ulo ng ibong kidlat. Gusto mo pa talagang mas mataas. Tara na. Ika-39 na beses na. Junior sister. Nanalo siya. Nanalo ang junior sister. Esan. Mag-ingat kayo, may tao sa paligid. Kami ang unang nakapinsala sa halimaw na ito. Aangkinin ninyo ng ganyan na lang. Hindi yata tama iyan. Mga tao sila mula sa sekte Danwang. Grabe, malas naman. Matagal tayong hindi nagkita. Sa wakas, may bagong miyembro na ang sekte Yufeng ninyo.
Si Yao Yao ang unang nakapinsala sa ibong kidlat na ito. Nasa buntot nito ang pana. Iyon ang ebidensya. Kuya Lu, ako ang unang bumaril at nakapinsala sa ibong kidlat na ito. Ibalik ninyo sa akin ang core ng halimaw. At sa inyo na ang natitira. CJ. Ngayon lang ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha ninyo. Ulitin mo nga. Ang sabi ko, wala kayong hiya. Miss, ano ang ibig mong sabihin? Gaano katagal namin nilabanan ang ibong kidlat na ito? Mga 4 na oras. 4 na oras namin itong hinabol pero hindi pa rin namin naabutan. Kakapatay lang namin sa ibong kidlat. Tapos bigla kayong lumitaw. Ang sakto naman, ako. Baka kanina pa kayo nagtatago sa dilim at nanonood. Hinintay ninyong ilabas namin ang lahat ng lakas namin. Tapos sa kaninyo susubukang nakawin ang aming mga tropeo. Ano ang ibig mong sabihing nakawin? Ang pangit ng pananalita mo. Kung hindi ko napinsala ang ibong kidlat, pupunta ba ito rito? Mapapatay ba ninyo ito? Luben. Luke. Ibigay mo sa akin ang core. Hindi mo naman siguro guguluhin ang sekte Danwang dahil lang sa isang core ng halimaw. Hindi ka naman makikipag-away sa sekte Danwang dahil lang dito, di ba? Ang core ay kinuha ng junior sister. Siya lang ang may karapatang magpasya kung ano ang gagawin dito. Ikaw. Ikaw, ano ba? Hindi mo ba narinig ng malinaw? Sabi ni Kuya Lu. Siya ang pumatay sa halimaw na ito. Kahit nagugutom kayo at namamalimos ng pagkain. Sa akin kayo dapat lumapit. Walang silbi kung sa kanya kayo lalapit. Ganoon na ba kababa ang kalidad ng mga bagong alagad ng sekte Yufeng? Ang asal mo. Maayos ang asal ng buong pamilya mo. Ano ba ang balak mong gawin? Wala akong gagawin. Kayo mismo ang nagsabing kayo ang unang nakapinsala sa ibong kidlat. May ebidensya ba kayo? Ang pana ko. Anong pana? Wala naman akong nakitang pana. Kami ang lumaban sa halimaw na ito. Ano naman ang koneksyon niyan sa inyo? Ikaw na maliit na paslit mula sa sekte Yufeng. Akala mo ba bulag kami? Kitang-kita namang sinunog mo ang pana. Paano nagagawa ng isang tao na maging ganito kakapal ang mukha? Wala namang alchemy cultivator ang sekte Yufeng. Ano naman ang silbi sa inyo ng core ng halimaw? Mga asong uhaw sa atensyon. Ano ang sinabi mo? Bata ka pa, ang dumi naman ng bibig mo. Ibigay mo agad ang core ng halimaw. Hindi ninyo kayang galitin ang sekte Danwang. Ano naman iyon? Ano ang ikaw? Papatayin mo ako o bumalik ka na lang. Wala kang karapatang agawin ang core ng halimaw. Walang hiya. Lucky, sigurado ka bang makikipag-away ka para lang sa isang core ng halimaw? Kakampihan ba ninyo ang pinuno ng sekte Danwang? Isa lang iyong halimaw sa yugto ng nabubuong kaluluwa. Bigyan mo ako ng 3 araw. Ako na ang tatalo ng isa at ipapadala sa inyo. Ayos ka lang ba? Paano kung sabihin kong talagang kailangan ko iyon? Pati ba ang halimaw na ibong may kidlat? Fang Yizhou, huwag kang sumobra. Sumusobra talaga ako. Ano naman ang magagawa mo sa akin? Pwede mong bilhin sa akin ang core ng halimaw. Kuya, sabay nating tinalo ang halimaw. Dapat patas nating paghati-hatian ang nakuha natin. Pwede kong ibigay sa iyo ang core ng halimaw. Pero hindi ko papayagang ibigay mo ito sa sekte Danwang. Bunso, ang galing mo naman. Saan ka naman nanggaling? Kanina pa ako palihim na nanonood. Halimaw na pinatay ng disipulo ko. Ari iyon ng disipulo ko. Walang makakaagaw niyan. Ang celestial pill na ito. Sabi ko, walang makakaagaw sa nakuha ng disipulo ko. Naiintindihan ninyo ba? Maayos ang ipinakita ninyo. Pwede na kayong umalis. Pinunong Xu. Kakampihan mo na ba siya? Ang lalim naman ng sinabi mo. Hindi ko kakampihan ang sarili kong disipulo. Kakampihan ko pa ba ang mga taga-ibang sekta? Hindi lumalabag sa dao at hindi ginugulo ang puso. Luke, lumampas ka na sa hangganan. Kuya, kung tumanggi akong ibigay ang core ng halimaw kanina, gagamitin mo ba sa akin ang talisman ng panghihina? Mauna na kayong lumabas. Sandali. Pinunong Xu. Si ate ang unang nanggulo at nagpaputok ng palaso. Bulag ba ako? Ipapadala agad ang bato ng gunita sa sekte Danwang. Huwag na kitang makitang muli. Ikaw, huwag mong kalimutan. Taglay ko ang katawan ng banal na emperador ng pil. Kahit gaano pa ako kabigo. Hindi ako aasa sa iyo para iligtas ako. Bunso, nakalabas na kayo. Nakalabas na. Pasensya na, Kuya Lima. Ang espada na ibinigay mo sa akin. Nasira ko. Kaya pala ang lakas ng ingay kahapon. Ayos lang. Sa iyo na ang lahat ng ito. Salamat, Kuya Lima. Nga pala. Ito ang kapalit na regalo ko. Para sa iyo. Ang buto ng halimaw sa yugto ng nabubuong kaluluwa ay nagkakahalaga ng 1,000 batong espiritu. Mas mahal pa ito kaysa saksuan sword. Aalis na agad si Bunso.
Galit pa rin si Bunso. Kahit hindi dumating si Master, ang talisman ng panghihina na iyon, hindi rin iyon gagamitin sa iyo ni Kuya. Hindi siya iyong kayang pumatay ng kapwa-disipulo. Oh, pero hindi pa rin ako komportable. Nabasa ko ang isang libro at naging pagong na parang halimaw. Nang linlangin ako ni Master at ipasok sa sekta, hindi ko iyon sineryoso. Pero ngayon parang hindi ako mapakali. Hindi ginamit ni Kuya ang anting-anting na iyon ngayon. Pero naisip na niyang gamitin iyon. Sa mga susunod na kabanata ng libro, labis niyang niligawan si Feng Yao hanggang sa makalimot na siya sa pagkain at tulog. Baka isang araw gamitin niya ang baluti ng pagungko bilang palanggana sa paghugas ng paa. Gaya mo, Kuya. Ayaw na ayaw rin ni Kuya sa mga taga-sekte Danwang. Kung ganoon, bakit patuloy pa rin siyang nagpapabibo sa kanila? Bunso, sa tingin mo, anong antas ng cultivation ni Master? Pagsasanib ng katawan, ganap na antas. Ngayon, nasa antas ng pagkamit ng Diyos si Master. Ito ang mga antas sa mundo ng cultivation. Pagpino ng ki, pagtatatag ng pundasyon, sanggol na espiritu, ubod na ginto, pagsasanib ng katawan, ganap na antas, at pagtawid sa kapighasyan. Pagkatapos ng pagtawid sa kapighasyan, maaari nang umakyat sa mundo ng mga immortal. Akala ko ay malalim at walang hanggan ang cultivation ni Master. Medyo nakakagulat, ano? Dati, napakalakas ni Master. Noong pinakamalakas siya, nasa unang yugto siya bago tumawid sa malaking kapighasyan. Pero may nangyaring hindi inaasahan noon. Noong tinatawid niya ang kapighasyan, sabay na nilusob ng mga halimaw at demonyo ang sekte Yufeng. Sabay na nilusob ng mga halimaw at demonyo ang sekte Yufeng. Para mailigtas ang sekta. Malubha ang tinamong pinsala ni Master. Mula noon, hindi na nadagdagan ang cultivation ni Master, bagkus ay bumaba pa. Unti-unting bumababa ang antas ng cultivation niya. Sa loob lamang ng 20 taon, bumagsak siya mula sa mahusay na sasakyan hanggang sa pagsasanib ng katawan. At mula roon, bumagsak pa siya sa antas ng pagkamit ng Diyos. Kung magpapatuloy pa ang pagbagsak niya, mawawala na talaga si Master. Humingi rin siya ng tulong sa kung saan-saan. Sa huli, isang elder mula sa Tor ng mga elixir ang nagbigay sa kanya ng huling pag-asa. May isang alchemist na may katawang banal na emperador. Gagamitin niya ang apoy ng banal na emperador sa loob ng katawan niya para linisin ang mga meridian ni Master. At sasabayan iyon ng isang mataas na uri ng elixir na bumubuhay sa kaluluwa. Saka lamang makakaligtas si Master. Pero sa buong mundo ng cultivation, iisa lang ang alchemist na may katawang banal na emperador, si Fang Yizhao. Kaso, masyado pang mababa ang cultivation ni Fang Yizhao. Hindi pa siya makakatulong sa ngayon. Kailangang mas mababa ang cultivation ni Master kaysa sa kanya bago masimulan ang paggamot. Kaya habang hindi pa iyon nangyayari, hindi pwedeng makipag-away ang sekte Yufeng sa sekte Danwang. Kaya nagpapakabibo si Kuya sa sekte Danwang. Gusto niyang iligtas ang buhay ni Master. Ngayong sinabi mo, parang gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Pero hindi naman pwedeng palagi siyang api-apihin ng mga taga-sekte Danwang, di ba? Siguro hindi na. Ngayong humarap na mismo si Master, alam na niya ang mga hinaing ni Lucky. Hindi niya iyon basta babaliwalain. Sana nga. Sana hindi siya magalit. Hindi ko naman siya papatulan. Pagbalik natin, tingnan pa rin natin ang aklat ng mga elixir ng angka ng Black Tortoise. Sa halip na hayaan si Kuya na magpakabibo sa kanila, mas mabuting hanapan natin ng solusyon ang problema mula sa ugat. Ate, bumaba tayo ng bundok. Bumili tayo ng ilang gamit. Puro paninda lang ng mga babae ang walang silbi. Ang pangit naman. At sobrang mahal pa. Isang fasting pill lang naman ang kailangan para malutas ang lahat ng problema. Pero kailangan pa talaga niyang pahirapan ang sarili niya. Hihi! Bunso, ang dami mo palang spirit stones. Mas mahal lang ng kaunti kaysa sa fasting pill. Pero walang katumbas ang saya na dala ng pagkain. Ayos na rin. Bakit parang kahit saan may taga-sekte Danwang? Nasa pagitan ng sekte Yufeng at sekte Danwang ang lungsod Luori. Sa labas nito ay ang gubat Luori at lungsod Bihay. Dito, pinakasikat ang mga alchemist. Sa mundo ng cultivation, karamihan sa mga alchemist ay napupunta sa sekte Danwang. Bakit? Dahil ang mga teknik ng sekte Danwang ay pinakabagay sa pag-aalchemya. Tanging mga alchemist na nagmula sa sekte Danwang ang may kwalipikasyong pumasok sa Dan Pagoda. Napakalakas ng Dan Pagoda. May siyam itong palapag. Habang pataas, lalong dumarami ang resources. Mga espiritual na halaman. Mga pambihirang espiritual na kabinet. Nandoon ang lahat ng recipe para sa mga high-grade na pill. Pangarap na lugar iyon ng bawat alchemist. Oh, sa sekte Danwang, maliban kay Feng Yao, lahat ay mga alchemist. Kapag gusto nilang bumaba sa isang secret realm, nagbabayad sila ng spirit stones o pills para umarkila ng tagakli ng daan. Ang matangkad sa kaliwa ay si Song Heng. Ang maitim at mataba sa kanan ay si Meng Zhang. Pareho silang nasa peak ng foundation establishment. Kaunti lang ang eksena ng dalawang iyon sa libro. Mga stepping stone lang sila sa landas ng bidang babae. Ate, bumababa na sila sa secret realm. Tara, sumama rin tayo. Ang bukas sa unahan ay ang Yaoshi Secret Realm.
Hindi ka naman alchemist. Anong silbi ng pag-agaw sa mga iyon? Pwedeng ibenta ang mga espiritual na halaman. O pwede rin nating itago. Para ipanggisa ko balang araw. Ipanggisa? Seryoso ka ba? Esan. Mang-agaw ng gamit, manggulo ng sitwasyon. Mang-agaw ng gamit at gumawa ng gulo. Tara na, alis na. Mukhang may lason ito. Paano tayo lalakad, saan tayo pupunta? Ang nasa unahan ay lahat secret realm ng mga demonyong halimaw. Hawak lang ng espada at humataw sa loob, ayos na. Ay. Bunso, wag mong basta-bastang hawakan. May ilang espiritual na halaman na sobrang delikado. Heto. Para sa iyo, munting bulaklak. Ang tawag dito ay bulaklak na tang. Ginagamit ito sa paggawa ng fasting pill na kinakain natin. Wala itong kakayahang umatake. Pwede ring pitasin ang luntiang iyon sa tabi, ang halamang usok na labanos. Pero kapag kinurot mo ng ganito, hindi mo na ito mapipitas. Ikaw, naiintindihan mo ang mga espiritual na halaman. Mukhang alam mo nga, punong-puno ng impormasyon tungkol sa mga espiritual na halaman at pill recipe ang librong nasa isip ko. Pero hindi pa talaga ako nakagawa ng pill. Minsan lang at ang nagawa ko ay pancake ng ligaw na gulay. Pagbalik natin, susubukan ko ulit. Basta makagawa ako ng isang bilog na pill. May tuturing na akong totoong alchemist. Sa ngayon, agawin muna natin ang mga pill na kailangan ng sekte Danwang. Nandito ako, ate. Huwag kang mag-alala. Baka matapakan mo ang maling espiritual na halaman. Mapagkakatiwalaan naman ako. Bunso, bilisan mo ang paglaki. Gustong-gusto kitang makalaban. Oh. Kung ganoon, maghintay ka. Tingnan mo ito. Ang tawag dito ay prutas ng 10,000 ahas. Hindi pwedeng pitasin. Ano naman ang mangyayari kung pitasin ko? Bakit lahat ng espiritual na halaman dito ay naubos na? Imposibleng bukod sa atin. May iba pang alchemist na pumunta rito. Ang mga taga-sekte Yufeng iyon na nagnakaw ng demonic pill ng kuya. Ito ang Yaoshi Secret Realm. Kayong dalawang sword cultivator, bakit kayo narito? May pakialam ba kami sa inyo? Kayo ba ang pumulot ng mga espiritual na halaman dito? Inani mo ba ang mga espiritual na halaman dito? Espiritual na halaman? Ano ang espiritual na halaman? Imposibleng maintindihan ng mga sword cultivator ng sekte Yufeng ang mga espiritual na halaman. Paano nila eksaktong naiwasan ang mga laso na orbi? Siguradong may naunang kumuha ng mga iyon. Malamang mga tanga lang ang dalawang iyan na naligaw sa Wangsheng Realm. Ano ang nasa likuran ninyo? Ha? Wala naman. Hintayin mo kami. Sabay-sabay nating agawin ang mga espiritual na halaman. Si Zhuang Churan ang kalaban natin. Baliw na aso ang babaeng iyon. Isang sword cultivator lang na nasa kalagitnaan ng Golden Core Stage. Gaano ba siya kalakas? Ang dami-dami natin. Matatakot pa ba tayo sa kanya? Maliban kay Luki ng sekte Yufeng. Walang iba roon ang dapat nating seryosohin. Kapag natapos na ang lahat, isang mid-grade na revival pill. Ibenta mo ang mid-grade na pill. At basta-basta kang kikita ng 1,000 spirit stone. Ano ba ang ibig mong sabihin? Dual spirit root. Ha? Sino ang tumapak sa sapatos ko? Tingnan ninyong mabuti. Ako ito. Hindi ninyo makilala ang tao. Huwag kayong magpatayan sa loob ng grupo. Akin ang spirit mushroom na ito. Walang pwedeng umagaw nito. Lalaban ka sa akin. Makikipagsabayan ako sa inyong lahat. Deserve mo yan. Ang dami ninyo. Pero walang ni isa ang marunong gumamit ng wind spirit root. Hindi ba pwedeng hipan ninyo ang hamog? Sobrang kapal ng hamog. Kailangan natin siyang akitin papunta rito. Mga ate, wala bang alchemist cultivator ang sekte Yufeng ninyo? Wala namang silbi sa inyo ang mga espiritual na halaman na ito. Bakit hindi na lang kayo gumawa ng pabor? Ibigay ninyo na lang sa amin. Sa panaginip mo, anong ginagawa mo? Ang lupit ng suntok na yan. Huwag mo akong hilahin. Akin ang mga espiritual na halaman ko. Ate, saklolo. Nakuha ko na. Ate, bilisan mong tumakbo. Bakit ako tatakbo? Walang salitang tumakbo sa bokabularyo ng buhay ko. Esan. Kuya Lucky, hindi ko siya naprotektahan. Itapon mo agad.
Esan. Dahil. Ang tagal mo na sa sekte Danwang. Hindi ka pa nakakain ng baboy at hindi mo pa nakitang tumakbo ang baboy. Hindi mo nga makilala kahit ang 10,000 serpent fruit. Sword cultivator ang bunso nating junior sister. Normal lang na hindi niya alam ang mga bagay na ito. Kuya, ano ang gagawin natin? Ano pa ang magagawa natin tumakbo? Takbo. Hintayin ninyo ako. Marami pang ahas ang humahabol sa atin. Realm ng mga lihim na bato at gamot. Ginawa pala tayong delikadong dungsyo ng sikretong realm na ito. Baka hindi sapat ang layo ng tinakbuhan natin. Lahat dagdagan pa ang bilis. Ang tataas ng lipad nila. Dito. Pero hindi ko alam kung maiintindihan mo ako. Ek. Takot ka ba sa ahas? Hindi. Nanghihina lang ang mga binti ko. Bilang isang sword cultivator. Pinakamahigpit na bawal na malaman ng iba ang kahinaan mo. Mabuti kung hindi ka takot. Pero takot na takot ako. Ate, bilisan natin. Bunso, paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Ek. Alam mo naman. Maaga akong naulila. Dati mag-isa akong palaboy sa labas. Walang nagturo sa akin kung ano ang bawal kainin. Kapag gutom na gutom ako, kinakain ko ang tirang karne ng halimaw. Kapag may nakita akong espiritual na halaman, pikit mata ko na lang isinusubo. Dahil sa dami ng karne ng halimaw na nakain ko, hindi na ako sinasalungat ng espiritual na enerhiya. At dahil sa kakanguya ko ng mga espiritual na halaman, natural na alam ko na ang mga bisa ng mga iyon. Anong henyo ang sinasabi mo? Mas marami lang akong pinagdaan ng hirap. Ganoon naman talaga ang lahat. Ilang ulit ba ng buhay at kamatayan ang kailangan pagdaanan? Kailangan pa nating pagdaanan ang napakarami. Sa susunod, sabihin mo kay ate kung ano ang gusto mong kainin. Kahit karne ng halimaw pwede rin. Basta kaya kong makuha para sa iyo. Siguradong tutulungan kita. Veki, ang yabang mo naman. Ate, napakabuti mo talaga. Ikaw ang pinakamabuting taong nakilala ko. Ek! Ang taba naman ng mga baboy na itim ginto rito. Pwede mo ba akong makahuli ng ilan? Sige, huhulihan kita ng malalaki. Yehey! Bakit tayo lang ang hinahabol ng ahas? Bakit hindi nito habulin ang iba? Bakit may katas ng bungang ahas sa manggas mo? Ako, kaninang. Siguradong si Liang ang nagpahid niyan. Kung ganoon, pati mga bakas ng daliri sa damit ko gawa rin ni Liang. Hindi ko man lang nahawakan si Liang. Pasensya na. Kuya. Ako, hindi ko alam. Kuya, hindi naman sinadya ni Bunso. Kanina, may taga-sekte Yufeng na nagpakawala ng hamog. Kaya siya ang tinamaan. Pagbigyan mo na siya ngayon. Ang galing mong magsalita. Ang unang leksyon pagpasok sa sekta ay ang pagkilala sa mga makamandag na halaman at ang lunas kapag nadikita ng mga ito. Umupo ka lang sa leksyong iyon. Bumalik ka at aralin ulit mula simula. Ulitin mo ang buong leksyon. Nakakahiya naman. Kasalanan lahat ni Liang. Huwag ka nang malungkot, Bunso. Para rin sa ikabubuti mo iyon mula kay Kuya. Para sa iyo itong 2 tipon espiritong pil. Salamat, Kuya Meng. Hihi. Bless you. Pagkalabas natin sa Wangsheng Realm, bibili ako ng ilang supot ng buto ng mustasa. Ilalagay ko ang mga iyon sa isa pang manikang pasok sa manika. Umalis na tayo. Sandali lang. Ano na naman ang balak mo? Nakawin ang espiritual na halaman. Napakaraming tao ang dinala ng sekte Danwang. Siguradong may kayamanan dito. Nasa ibaba lang. Bunso, ang swerte mo talaga. Anong swerte ang sinasabi mo? Hindi swerte iyon. Bukod tangi sa karaniwang tao ang 5 pandaman ng banal kong halimaw. Naamoy ko na ang enerhiya rito kanina pa. Anong uri ng espiritual na halaman ito? Hindi ko alam. Bumaba muna tayo at tingnan. Pumasok ka agad. Ay, hindi ka siya ang katawan ko rito. Aray. Dito na lang ako maghihintay sa kanila. Mag-ingat kayo, baka may halimaw dito. Pasensya na. Simula nang dumating si Bunso, muntik na akong makatakas. Ha? Uy, nagkita na naman tayo. Sino ba namang gustong makipagkita sa kanya? Ang dudumi nila. Kung nandito lang si Kuya Baiyu, siguradong lilinisin niya silang lahat. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Ako ang todo kayod mula umpisa hanggang dulo. Samantalang cheerleader lang si Bunso buong oras. Napakalinis ko kaya. Pero naging kuting na may batik siya. Pumunta ka ba rito para manood ng palabas? Ikaw rin naman, di ba? Kakain ka ba? Zuang Churan, tulungan mo kaming harangan ang daga. Bibigyan ko kayo ng 2 bote ng di kalidad na pildoras na nag-iipon ng espiritu. Basta tulungan mo kami. Kakalimutan ko na ang pag-agaw mo sa halimaw na ubod. Ano nang ginagawa mo? Pasensya na, nadulas lang ang kamay ko.
Wala rin kayong pakinabang sa espiritual na kabuti. Sa huli, ibebenta niyo rin naman iyon sa mga tagapino ng Pildoras. 10 tableta ang laman ng isang bote. Grabe, ang mahal naman. Ano sa tingin mo, makipagtulungan tayo? Ibig mong sabihin, harangan lang namin ang daga. At bibigyan mo kami ng 2 bote ng Pildoras na nag-iipon ng espiritu, tama ba? Tama. Sige, deal na tayo. Sabi nga nila, hangal lang ang may perang ayaw kumita. Achoo! Kahit ang pinakahangal sa lahat, may pangarap pa rin yumaman ng husto. Takbo pa tayo ng kaunti sa unahan. Humanap tayo ng mas maluwag na kuweba. Sigurado ka bang may silbi ang bagay na ito? Hulaan mo. Yitset, sino ba ang nakakaalam? Kailangang mangarap ang tao. Kapag hindi nagtagumpay, kabiguan naman ang kapalit. Walang big deal. Oh, ayos ang pwestong ito. Bakit ka nagdala ng bigas sa Wangsheng Realm? Sandali, sino bang totoong tagapagsanay ang nagdadala ng pagkain? Maliit na supot lang ng bigas ang inilabas mo. Babalin mo ba ang daga o sasagpangin mo? Hindi mo pa rin gets. Espiritual na bigas ito. Gustong-gusto itong kainin ng mga halimaw. Daga man siya, paano niya tatanggihan ang tukso ng bigas? Pero kahit tanggihan niya, ayos lang. Mayroon pa akong buto ng pakwan, mani, candy at biskwit. Talagang kumakain na siya. Ate Zhuangchuran, nabara na natin ang daang ito. Ayos na. Nahawakan na natin ang daga. Nahawakan na natin. Pati ang labasan natin ay naharangan na. Sabihin mo na lang kung may silbi ba ito o wala. Hay, may silbi naman. Sige, linisin niyo na ang lahat. Ay! Dito tayo maghiwa-hiwalay. Pupunta kami sa kaliwa. Kayo naman sa kanan. CJ! Bobo ka talaga. Tara na. Bunso, masyado ka pang bata. Halatang alam ni na Fang Yizhu na. Mas maganda ang kuweba sa gilid. Hindi maaari. Pero pakiramdam ko, mas maayos dito. Ito ang lihim na lupain ng bato ng lunas. Tanga, wag mong basta-basta hawakan. Kuya Fang Yizhao, ano nang nangyari? Wala naman. Hindi ligtas na magtagal dito. Umalis na tayo agad. Anong nangyari? Bakit ang bagal ng formation ng teleportasyon? Isang personal na espasyo. Akala ko pa naman gagamit ako ng supot na kasing liit ng butil ng mustasa para sa walang katapusang nesting doll. Ayos na ngayon. Hindi na masasayang ang mga batong espiritu. Bagay na bagay sa iyo ang defensive technique na ito. Kayong mga cute na junior sister, mahilig talagang manggulo. Makakapagligtas ito ng buhay. Ate, bagay na bagay sa iyo ang teknike na ito. Gustong-gusto mo kasing sumabak sa gulo. Kapag natutunan mo ito, makakaligtas ka sa kritikal na sandali. Ito ang iyong pagkakataon. Masyado ka pa ring mahina. Mas dapat kang matuto pa ng ibang teknikes. Magpursigi ka sa cultivation at magpakalakas. Sige, sa iyo na. Kapag mahusay ka ng mag-cultivate, mapoprotektahan mo na ako. Ate, huwag kang mag-alala sa akin. May nakuha akong mas kapaki-pakinabang pa kaysa sa teknike. Huwag ka munang magmadaling umunawa, ate. May malaking bagay pa tayong kailangang gawin. Ano na naman ang balak mong gawin? Maniningil ng utang. Anong gagawin? Fang Yizhou, nasaan ang mga gamot ko? Anong gamot? Ako ang haharang sa daga para sa inyo. Nangako kang bibigyan ako ng 2 boteng ikaw mismo ang gumawa na spirit gathering pill. Kailan ko naman sinabi iyon? Hindi ko maalala. Mga direct disciple sila ng sekte Danwang. Galing sila sa Medicine Stone Realm. Ate, wala ka namang itinulong sa loob ng realm. Buka pa lang ng bibig mo, 2 bote agad ng Superior Spirit Gathering Pill. Sobra na iyan. Superior Spirit Gathering Pill. Sino naman ito? May lakas loob kayong manggulo sa sekte Danwang. Mukhang mahina ang memorya mo, iho. Pero ayos lang. Gagamit ako ng image recording stone para record ito. Tingnan natin ng sabay-sabay. Zhuangchuran, harangan mo ang daga para sa amin. Paglabas natin, bibigyan ko kayo ng 2 bote ng Spirit Boat Pill. Ayos ba? Naalala mo na ba? Tingnan mo, tingnan mong mabuti. Ang Spirit Gathering Pill na ginawa ni Fang Yizhou ng sekte Danwang. 1 piraso, 1,000 batong espiritu lang. Bili mo, panalo ka. Ibebenta mo ang gamot na ibinigay ko sa iyo. Bili na kayo, halika na. Hahaha. Ang Spirit Gathering Pill ay bagay na priceless at wala sa market. Nakuha na nga niya, ibebenta pa niya. Ikaw rin ang nagsabing para sa akin iyon. Ano naman kung ibenta ko? Nababaliw ka na ba sa kahirapan? Bakit ang sungit mo? Handmaid ni Fang Yizhou, Chief Senior Disciple ng Sect Danwang.
Walang kwestiyon ang kalidad. 1,000 batong espiritu lang, iyon na. Lumagpas ka lang, makakalampas ka rin. Mali ang nakuha ko. Salamat, boss. Sa Medicine Stone Realm, lagi mo akong ipinapahiya. Tandaan mo, may utang na ganti ka sa akin. Junior sister, nabili ko na ang mga kailangan natin. Ate, umuwi na tayo. Mababa na nga ang cultivation level mo. Mas dapat mong sumipsip ng spiritual energy. Relax lang. May paraan ako para lumakas. Kung ayaw mo sa spirit gathering pill, ibebenta ko na lang. Sige, ako na ang bibili. Bayaran mo ako ng mga batong espiritu. Pinaghatian natin ang mga iyon. Bigyan mo lang ako ng 10,000 batong espiritu. 20,000 na ang utang mo sa akin. Hindi ba mahirap ang mga sword cultivator? Ate, ano ba ang sunod-sunod na numerong iyan? Humaba pati lifeline ko sa kamay. Ate, tikim nga. 3 araw pa lang si Bunso dito, nakagawa na siya ng 15 putahe. 2 araw pa lang, nakagawa na siya ng 15 putahe. Reinkarnasyon ba siya ng gutom na multo? Ang bango. Tingnan mo na lang ang niluto ni na Kuya at Bunso. Huwag mo nang asahang makakain mo pa. Pero may dala ng sariling mangkok at chopstick si ate. Gaano palang katagal nandito si Bunso? Bakit gustong-gusto ni ate na makipaglaro sa kanya? Kaya pala, treasure pala si Bunso. At si Kuya, extra lang. Halika na, Bunso. Makikikain din tayo. Hindi ka sasama. Hindi ako marunong makisama. Master, bumata kayo. Magkakapatid kayo sa sekta. Mga kasamahan kayong maaasahan ang isa't isa balang araw. Bilang senior brother, dapat. Mas makisama ka naman kahit kaunti. Bubuksan ang Guangsheng Realm makalipas ang 1 buwan. Pipili ang bawat sekta ng mga disipulong pupunta roon. Sumama ka rin para may ganap. Seryosong mamuno sa grupo. Ilang tao. Isama silang lahat. Wala pang kalahating taon bago ang malaking paligsahan ng mga sekta. Para makuha ang unang pwesto. Sa panahong ito, sige, papayag ako. Magpagaling kang mabuti. Huwag ka nang magpabaya sa sarili mo. Okay ba? Nangangako ako. Kapag nagkampiyon ang Yufeng Sect sa susunod na malaking paligsahan, magpapagaling ako ng maayos. Hindi na ako magpapabaya. Panunumpa sa daon ng kalangitan. Mapagkakatiwalaan ba talaga iyan? Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mong pumayag. Bilisan mong pumayag. Usapan na, walang bawian. Ayan, ganyan dapat. Pumunta ka na at makipaglaro sa mga junior brother at sister mo. Sabay-sabay ba tayong kakain? Bumili ako ng ordinaryong karne sa paanan ng bundok. Makakakain ang lahat. Tungkol sa nangyari kanina. Pasensya na. Wow, pati ang Ice Mountain ay marunong palang yumuko at humingi ng tawad. Pero noong nakaraan, niloko ko rin naman siya. Tabla lang tayo. Ang rere naman yan. Junior sister. Ako, ano ba ang gagawin ko? Pagkatapos nating kumain, tulungan mo akong maghugas ng pinggan. Ang sarap ng buhay. Nasa itaas si Master. Tatawagin ko siya. Master, sabi ni Bunso, dapat daw kayong makisama. Halika na, sabay tayong kumain. Ang sarap ng lahat ng niluto ni Bunso. Master, nakatikim na ba kayo ng pritong manok? Hindi pa. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Third senior brother, bawal iyan. Karne ng halimaw ang 2 putahe na ito. Oh. Ang sarap. Bunso, masarap ba ang karne ng halimaw? Siyempre naman. Hindi ninyo maiintindihan ang saya ng pagkain ng karne ng halimaw. Mabango at malasa ang karne ng halimaw. 100 beses na mas masarap kaysa ordinaryong karne. Mahal ko na talaga ang mundong ito. Sayang lang, sobrang lakas ng espiritual na enerhiya nito. Hindi nila kayang kainin. Sayang ang masarap na pagkain, hindi maibahagi. Sandali, kung aalisin ko ang espiritual na enerhiya nito, pwede na, di ba? Ang karne, ibibigay ko sa kanila. Sa akin na ang espiritual na enerhiya. 2 pakinabang sa isang hakbang. Bunso, bakit hindi ka na kumakain? Gawin mo lang ayon sa unang pahina. Ang smooth naman. Tama nga, henyo talaga ako. Aba, bakit kung saan-saan bumabangga ang spiritual energy na ito? Huwag sa dantian ko. Ano iyong bukol na iyon? Anong klaseng kababalaghan iyan? Aray. May maruming bagay. Lucky, iligtas mo ako. Master. Munting alagad. Sino ang nakaaway mo? Master, kumain ka muna ng almusal. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito ka-surprising na almusal. Tungkol sa panloloko ko sa iyong sumali sa sekte Yufeng. Kasalanan iyon ni Master. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ayos lang, Master. Hindi kita sinisisi. Bilisan mo, kainin mo habang mainit. Hindi kaya ito ang huling almusal natin? Lilik! Ang sarap! Ha, kumusta? Ang sarap ng karne. Sobrang solid. Ganito na pala ang alagad ko ngayon. Naalala pa niyang ipagluto ako ng almusal. Nagawa ko pa siyang pagdudahan. Karapat dapat akong mamatay.
Ang tiyan ko. Bakit gumagalaw? Liyang, ano ba talaga ang ipinakain mo sa akin? May pag-agos ng spiritual energy. Si Master. Nagsimula na siyang mag-cultivate. Wala lang ito, Master. Tunawin mo lang iyan. Mag-ingat ka, Master. Ano ang ginawa mo? Wala lang. Wala naman. Magandang umaga, kuya. Kailangan ko nang pumasok sa klase. Kuya, ibaba mo naman ako. Aray. Kung araw-araw siyang papasok ng ganito kabilis, hindi na siya mapaparusang tumayo sa labas. Wala namang panganib sa loob. Babantayan ko. Lumiban sa klase si kuya. Paano siya posibleng lumiban? Malapit na bang magsara ang sekte Yufeng natin? Pagod na pagod ako kagabi. Aba. Buhay ka pa pala. Siyempre naman. Buhay na buhay ako. Nakabasag ka ng realm. Karne ng halimaw ang ibinigay sa akin ng bunso. Kalahati ng spiritual energy nito ang sinipsip niya. Sakto na lang ang natira para masipsip ko. Sa isang iglap, bumalik ang cultivation na nawala sa akin. May pag-asa pa. Aalis ka na agad. Lilith! Sino iyon? Masarap ang almusal na ginawa mo para kay Master kahapon. Pwede ka bang gumawa pa ng ilang serving? 13 halimaw na nasa Golden Core Realm. At isang higanting oso na nasa Nasenso Realm. Kuya, nilinis mo ba ang buong pugad ng mga halimaw? Mga halimaw na nasa Nasenso Realm. Hindi ko kayang hawakan iyan, kuya. Itabi muna ang nasa Nasenso Realm. Subukan muna natin ang dalawang ito. Kaya mo bang kunin ang energy sa loob ng karne ng halimaw? Pwede bang kaunti lang ang kunin mo? Mas marami lang ang itira kaysa sa huling braised meat. Esan? Master, kinain mo na ba ang karne? Medyo tumaas ang cultivation ko. Gets ko na. Pero niloko ko si Master kahapon. Kakain pa rin ba siya? Ayos lang. Pwede ko naman siyang pilitin. Sa mga susunod na araw, walang tigil sina Baiyu at Ningxian sa paghahanda para sa Wangsheng Realm. Samantala, araw-araw namang nagluluto si Liang. Kalahating araw ang naubo sa pag-ihaw ng isang manok. Pagod na pagod siya hanggang sa bumagsak at matulog. Si Lucky naman. Biglang nag-transform na parang nagtitinda sa palengke. Hinahabol niya sa buong sekta si Master para pakainin. 5 araw na ngayon. 5 araw nang hindi nagsasanay si Kuya Lu. Bunso, nananaginip ba ako? Sabihin mo agad na panaginip lang talaga ito. 5 araw na ring hindi umuuwi sa sekta si ate. Paano kung magpahinga rin tayong dalawa bukas? Esed, Kuya Baiyu. Ang tagal nating hindi nagkita. Linya. Saan mo naman siya napulot? Sabi ni Master, kailangan daw isama si Linya sa Wangsheng Realm. Kaya pinahanap niya agad sa akin. Hulaan ninyo kung saan siya tumakbo. Mula sa Sigo Cliff, tumapak siya sa teleportation array. At napunta sa pinakakanlurang Dayao City. Pagkatapos, sumisid pa siya sa isa pang Secret Realm. Secret Realm sa loob ng Secret Realm, talagang sumuong siya. 4 na buong araw ko siyang hinanap. Hihi! Ranran, saklolo. Hindi ko na talaga kayang kumain. Walang silbi ang pag-iwas, Master. Sige na, ubusin mo ng maayos. Huwag kang lalapit. Ate, ilang buwan lang naman akong hindi nakabalik. Kuya, nagkaroon ba ng deviation sa cultivation mo? At nagsimula ka ng maging kakaiba? Ha 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 ha. Kuya, anong ginagawa mo? Nagluluto ako ng ulam. Itabi mo ang mga iyan para kainin natin pag nasa Secret Realm na tayo. Naubos na ang karne mo. Pagpasok natin sa Secret Realm, uhulihan kita ulit ng ilang piraso. CJ, kakaiba. Kanina lang, malinaw kong naramdaman. Ang isang pamilyar. At kinamumuhi ang aura. Bakit biglang nawala pagdating dito? Guni-guni ko lang ba iyon? Ayun, sa wakas umalis na rin siya. 3 buwan bago mabuksan ang Wangsheng Realm. Sa panahong ito, bawal kang magpabaya. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Iinspeksyonin kita. Huwag kang mag-alala. Ako na ang pinakamasunurin. Master, isa lang ang hinihiling ko. Sana mabuhay ka ng maayos. Bantayan mo siya at huwag na huwag siyang hayaang gumala. Nasaan si Bunso? Hindi ko alam. Susunduin ko siya. Ay! Gaano ba siya kapagod para makatulog ng ganito kabigat? Bunso, oras na para umalis tayo. Esan, ang liliit naman ng mga lalaking iyon. Bunso, bumangon ka na. Aayusin ko ang energy mo. Paano mo aayusin ang energy ko? Saklolo. Wow! Ah! Ha ha ha! May espiritu na naman ang sanga ng Willow.
Nakamit mo na ang susunod na antas. Ha! Wow! Bunso, ang bilis ng pag-unlad mo. 5 araw lang mula sa unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon hanggang sa kalagitnaan. Wala pang 1 buwan mula kalagitnaan hanggang sa huling yugto. Ito ba ang henyo sa alamat na hindi kailangang magsikap? Iba lang ang paraan ng pagsisikap ng bunso natin. Hindi katulad ng sa atin. Sana mas mabilis pa siyang lumakas. Mas exciting sigurong kalabanin ang bunso kapag lumaki na siya. Karapat-dapat talaga siyang maging alagad na pinili ko. Sa huli, ako pa rin ang pinakamalakas. Ang ganda talaga ng pagsasanib ng ugat ng yelo at ugat ng apoy. Pwede pang ang gamitin pang hilamos at pangligo. Ano nga? Kapag hindi tayo umalis ngayon, mahuhuli tayo. Tama na ang paglalaro. Tingnan ninyo ang paligid. Pagdating natin sa Wangsheng Realm, lahat ng taong ito ay magiging kalaban natin. Dito kayo tumingin. Sa kaliwa, ang Sekte Wanjian. Si Kibuli, nasa huling yugto ng ginintuang ubod. Kilala ko ang isang ito. Sa kanan naman, ang Sekte Danwang. Si Fang Yizhou ang namumuno sa grupo. Mas kilala ko pa ang isang ito. Sa bandaroon naman, ang Sekte Taixu. Si Luo Qingyang ay nasa huling yugto rin ng ginintuang ubod. Sa pinakadulo sa kanan, ang Sekte Yueying. Ang babaeng iyon ay si Yuxiao. Kalagitnaan yugto ng ginintuang ubod. Magkakaiba ang pangunahing teknik ng bawat malaking sekta. May kanya-kanya silang lakas at kahinaan. Puro suporta ang estilo ng Sekte Danwang. Parang healer na panay ang buff. Marami namang gumagamit ng anting-anting sa Sekte Taixu. Mga mid-lane mage. Isang skill combo lang, sabog ang buong lugar. Mabilis ang Sekte Yueying. Mga certified assassin. Kumikilos ng walang bakas at walang nakakapansin. Iyong nasa likod na nakaasul ay mula sa Sekte Imeng. At iyong nakaabong damit ay mula sa Sekte Ingsin. Lahat sila ay nakatutok sa pwesto ng nangungunang 5. Iyong nangungunang alagad ng Sekte Imeng. Sabi nila, nasa kalagitnaang yugto rin siya ng ginintuang ubod. Hindi siya basta-basta. Isang beses lang ginaganap ang malaking paligsahan ng mga sekta kada 100 taon. May gantimpala lang ang 5 nangunguna. Pero ang kawawang Sekte Yufeng. Ilang tao na lang ang natitira sa atin ngayon. Sa paningin ng ibang tao, tayo raw ang pinakamahina. Sino naman ang mga taong iyon? Saang sekta sila? Hindi ko sila kilala. Baka mula sa kung anong maliit na sekta o ligaw na paaralan. Maliit na sekta nga. Pero wala man lang silang bakas ng enerhiya. Tayo na muna ang lumabas. CJ, ako muna ang magpapareserba ng mga kwarto sa tuluyan. Gamitin na lang natin ang Jade Token para makipag-ugnayan kapag oras na. Bawal kang makipag-away sa iba sa lungsod Bihay. At bawal mong paliguan ang mga dumaraan. Ikaw, sumunod ka sa akin. Bawal kang gumala kung saan-saan. Bawal kang mag-ihaw ng karne ng halimaw sa harap ng ibang tao. Bawal kang sumama sa mga hindi mo kilala. Aynan. Lucky, nagkita na naman tayo. Sa pagkakataong ito sa Wangsheng Realm, siguradong matatalo kita. Oh. Tara na. Maghanap muna tayo ng lugar na makakainan at mainuman. Pagkatapos kumain, mag-ikot tayo at bumili ng ilang gamit. Okay ba? Ang gusto ko lang bilhin sa labas ay pambugbog ng tao. Ang dudumi ng mga paninda sa labas. Hindi ako kakain yan. Pero dumidilim na. Hindi ako nangangahas lumabas. Tara na. Ay. Wow, ang astig at kakaiba nito. Ito rin. Huwag kang lalapit. Lumayo ka sa akin. Nasaan na siya? Tumakas na naman. Tumigil kayong lahat dyan. Grabe, kayong lahat nakamamatay sa abala. Ituhog silang lahat. Tingnan natin kung may mga ngahas pang tumakbo. Hihihi. Kuya ba iyo, bagay na bagay ito sa iyo. May ganito palang maalagang gamit. Talagang may silbi ang mga tagapanday ng mahiwagang kagamitan. Kuya Ningxian, gawin mo itong lampara. Siguradong mas maliwanag pa ito sa sulo. Kaya hindi ka na matatakot sa gabi. Salamat, bunso. Uy, tingnan ninyo ang horno ng alchemy. Napaka-espesyal ng hornong ito. Gusto ko nito. Ha! Sa wakas, may nakitang uto-uto. Mabenta na rin sa wakas ang mainit na patatas na ito. Magaling ang paningin ng ginoong ito. 30,000 batong espiritu lang ang presyo ng horno. Presyong tawad. Ikaw, tumigil ka, huwag kang tatakbo. Saan ka pupunta? Sa klolo, may nang aagaw ng gamit. Bunso, ano bang ginagawa mo? Ayaw mong bumili, di huwag. Bakit mo ibinagsak ang horno ko? Kapag nasira iyan, kaya mo ba akong bayaran? Pasensya na. Medyo sablay lang talaga ang utak ng kapatid kong ito. May silbi ba ang paghingi ng tawad? Ibinagsak niya ang horno ko. Kailangang magbayad siya. Walang problema. Magkano ang hornong ito? Bibilhin ko na agad. Oh, mayaman pala kayo.
Dekalidad na horno ito. Swerte ninyo, mura ko na itong ibibigay. Matagal na kitang hinahanap. Ano ang tinitingnan mo? Sayang naman. Gusto mo ng horno ng alchemy? Gusto. Maganda ang anyo ng hornong iyon. Siguradong mabango ang nilagang sabaw ng baboy dyan. Oh, talagang sayang iyon. Ate Zhuangchuran, naamoy mo ba? Ano? Amoy tsismis. Ha? Wala akong naaamoy na tsismis. Pero kung mas tatagal pa tayo bago umuwi, maaamoy natin ang ibinigay ni Kuya Lucky. Nahanay ng tsismis. Ha. Huwag kang tulala dyan. Halika, kunin mo ang token ng pagpasok. Kapag may problema, tumakbo ka agad. Para hindi ka mapatay ng iba. Kunin mo ang pananggalang na anting-anting. Mabilis kang tumakbo dahil sa ugat mong hangin. Kunin mo ang pananggalang na anting-anting. Linya. Naiinis ako kapag nakikita kong sarap na sarap siyang natutulog. Hindi ko ibibigay. Bunso, kunin mo ang anting-anting ng bilis. Gamitin mo kapag tatakbo ka. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang pinakamahina rito. 5 tao lang ang pwedeng ipadala ng tarangkahan sa Wangsheng Realm sa isang pagkakataon. At magkakaiba pa ang lugar na babagsakan. Kapag pumasok tayo, magkakahiwa-hiwalay tayo. Hindi na rin gumagana ang Jade Communication Token. Iwasan muna nating lahat ang panganib. Huwag kang bida-bida. Lalo na ikaw. Gets mo ba? Gets ko na. Sumama sa akin ang bunso at si Linya. Sumama kay Zhuangchuran si Baiyu at ang bunso. Kung sakaling may panganib, hindi mo na kami kailangang alalahanin. Basagin ang token para makaalis sa lihim na kaharian. Maghihintay kami sa mansyon ng City Lord. Esan, hindi ako magiging pabigat sa lahat. Bunso, ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang iginuguhit mo? Munting halimaw ba yan? Ha? Bakit ba kayong lahat nakatingin sa akin? Bunso, paano mo nagawa yan? Pwede mo ba akong turuan? Napakadali lang. Guhit lang. Basta may kamay kaya na. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Problema ba ang pagguhit? Nasunog ang buhok ko. Inaantok na ako. Good night. Paano mo talaga nagawa yan? Esan, mahilig lang talaga akong gumuhit. Kuya. Nasunog ang buhok ko, bunso. Kahit isang repasuhin man lang ang ipambayad mo sa akin. CJ, ako rin. Gamitin mo ang panulat na pang-anting para makapagpahinga ka. Huwag kang mahuhuli bukas. Kuya, 3. Sa tingin ko, mas mabuting humanap ka ng mga makakasama sa grupo. Mas ligtas kahit paano. Ano bang alam mo tungkol sa pagsali sa grupo? Wala akong oras sa pakikipag-agawan sa kanila. Kapag mag-isa ako, malaya akong tumakbo kung saan ko gusto. Mas chill. Pagkapasok mo, magtago ka agad. Hahanapin kita agad sa abot ng makakaya ko. Munting alagad. Mukhang mahusay ang mga batang kalahok sa pagkakataong ito. Tingnan ninyo si Lucky ng sekte Yufeng. Napakabata pa niya pero umabot na sa yugto ng namumuong sanggol. At nakapagtala pa siya ng bagong record. Mahusay din si Kibuli ng sekte Wanjian. At naroon din si Luo Qingyang ng sekte Taixu. Napakahusay, napakahusay. Subukan ninyong tandaan ang mga ito. Ito lang ang tanging bagay na makikita natin. Ang pangkalahatang mapa ng Wangsheng Realm. Paano nangyari ito? May problema sa exit ng teleportation array. Paano nangyari ang ganitong insidente? Bilis, ipagbigay alam ito sa lahat ng pangunahing sekte. At alamin kung nasaan talaga ang problema. Si Songheng ito ng sekte Danwang. Diretso siyang itinapon palabas. Tulungan mo ako. Higpitan mo ang kapit at sabay tayong umigtad. Salamat. Salamat. Bitawan mo ako, kuya 2. Tigil. Tinutulungan niya ako. Hindi na ito tumitigil. Ay, nasaan ang espada ko? Kuya 2. Patawad, kuya. May utang pa akong 43,000 spirit stone sa iyo. Nangako ka pa namang isasama mo ako para manilip sa mga magandang ate. Kuya 2. Hindi siya namatay. Na-teleport lang siya palabas. Talaga ba? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ano na ang gagawin natin? Kapag nalaman ito ni kuya, papatayin niya ako. Mag-ingat ka na lang. Hindi pwede. Hindi pwedeng malaman ito ni kuya. Pwede mo ba akong iligtas, please? Paano? Kapag may nagtanong, pwede mo bang sabihin sa kanila na si kuya ay napalabas mo? Gusto mong akuin ko ang sisi para sa iyo. Hindi kita pahihirapang umako ng libre. Bibigyan kita ng 3,000 spirit stones. Ako na ang ako ng sisi para sa iyo. Ang kapalit nito ay pag-initan ako ng buong sekte Danwang.
Hindi ba sulit iyon sa 20,000 spirit stones? Sulit! Hindi ba alchemist ka? Bakit ang hirap mo? Ito na ang buong ipon ko. Kung kulang pa, ito na lang ang idagdag natin. Okay lang, di ba? Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Impossible. Ginagawa kong saksi ang langit. Ngayong araw, ako na ang ako ng sisi para sa iyo. Salamat, mabuti kang tao. Ganoon din ang tingin ko sa sarili ko. Pero may isang bagay akong gustong sabihin. Pwede kitang tulungan. Pero kapag nakalabas na tayo sa lihim na kaharian at nakita natin si Song Heng, malamang hindi siya makikipagtulungan sa iyo. Nga, alam ni Kuya ang buong pangyayari. Kapag hindi ko inamin, mas mabigat ang magiging parusa ko. Kung ganoon, hindi mo na kailangang akuin ang sisi para sa akin. Maaari ko bang bawiin ang spirit stones? Nakapagsumpa na ako sa ngalan ng langit. Hindi ko na pwedeng bawiin ang kasunduan. Baka nagkaproblema noong teleportasyon. Nagkahiwa-hiwalay ang orihinal na grupo. Ngayon, kanya-kanya na silang laban. Ano ang gagawin natin? Ano pa ba ang magagawa natin? Kapag may malaking sakuna, kanya-kanya na ang takbo. Maghiwalay na tayo. Hanapin mo ang sekte Danwang mo. Hahanapin ko ang sekte Yufeng ko. Kapag umalis ka, ano na ang gagawin ko? Wala akong kayang talunin dito. Pero pumayag lang ako na akuin ang sisi para sa iyo. Hindi ako nangakong poprotektahan ka. At isa lang akong mahinang sword cultivator sa huling yugto ng Foundation Establishment. Hindi kita mapoprotektahan. Ayan lang. Mahaba ang daan natin sa mundo ng martial arts. Sana magkita tayong muli balang araw. Pagyaman ka. Bro, nakalabas ang puwet mo. Hahaha. Pwede bang magtira ka naman para sa akin? Makipagtulungan ka sa akin. 30% ng mahahanap ko sa iyo. Ano man ang mahanap mo, iyon na. Hintayin mong mahanap ko ang senior brother ko. Aalis agad ako. Deal. Saan tayo pupunta ngayon? Baka nasa paligid lang tayo ngayon. Pumunta muna tayo sa gitnang kabundukan. Doon pinakamaraming oportunidad. Baka may makasalubong tayong mga tao. Sigurado ka bang mapaito? Bakit parang ipis na napisa ang itsura nito? Ano ba ang alam mo? Ang tawag dito ay soul painting. Tama na ang daldal. Aalis ba tayo o hindi? Tara, tara, tara. Pero pareho tayong nasa yugto ng Foundation Establishment. Kahit pagsama-samahin pa, di pa rin sila papantay sa iba. Habang naglalakbay, magpakababa muna tayo hanggat maaari. Dahan-dahan lang. Huwag kang magpasikat. Liang, may masama akong kutob. Mukhang may malaking oportunidad dito. Paano mo nasabi? Liang, naniniwala ka ba sa liwanag? Hindi lahat ng may liwanag ay oportunidad. Baka patibong din. O baka may takot sa dilim na nagsindilang ng ilaw. Tara na, tara na. Ay! Hindi ba sumama sa ikalawang kuya ang espada mo sa pagpasok sa lihim na kaharian? Ayan ang hindi mo naiintindihan. Ang espada ang buhay ng isang tagapagsanay ng espada. Basta sapat ang mga espada sa kamay ko. Sapat na rin ang haba ng buhay ko. Parang may nag-aaway sa banda roon. Medyo malayo. Pumasok muna tayo sa kuweba at tingnan natin. Kung walang tao sa loob, dahan-dahan tayong lumapit at sumilip. CJ! May tao ba sa loob? Umuwi na si nanay na pula ang sombrero. Bunso. Totoong may tao nga. Ikalimang kuya. Maaaring igalaw ang batong nasa ibaba, sa kanan. Ay, ano ang gagawin ko? Paano nangyari ito? Sino ang nanakit sa iyo? Isang grupo ng mga tagapagsanay ng espada na nakaitim. Hindi sila magkakapatid. Kakapasok pa lang natin ng sandali. Mas mukha kang bayani kaysa sa kasama kong iyon. Mas kawawa pa ang ikalawang kuya na maagang naalis sa laban. Tama na. Malubha ang mga sugat niya. Nalason siya. Anong lason? Mukhang lason itong pumipigil sa antas ng pagsasanay. Hindi ko pa ito nakikita kailanman. Hindi pwedeng manatili ka lang dyan. Ipadala na lang natin siya palabas agad. Hindi ako makalabas. Ano ba ang nangyayari? Malamang may problema sa teleportasyon. Nang pumasok tayo sa lihim na kaharian. May kinalaman siguro ito sa pagkakahiwa-hiwalay ng grupo. Kung ganoon, ano ang gagawin natin ngayon? Nakainom na ako ng panlunas sa lason. Huwag kang matakot. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Pabigat lang ako sa inyo. Paano mo nasabing pabigat ka? Hindi namin kakayanin kung wala ka. Lalabas ako para tingnan ang sitwasyon. Bantayan mo siya rito. Pagkaalis ko, isara mo ang pasukan gamit ang mga bato sa labas. Pagkatapos, lagyan mo ng anting-anting na panlilihim. Mag-ingat ka. Katawang pildoras ng banal na emperador. Katawa-tawa. May isa pa mula sa sekte Danwang dito.
Huwag kang mag-alala, batang Panginoon. Nagpadala na ang iyong lingkod ng mga tao para maghanap. Hindi dapat katakutan ang alkemistang nasa antas ng pagtatatag ng saligan. Pero ang batang tagapagsanay ng sandata, talagang hindi ko alam kung paano siya napadpad dito. Ano ang nangyari sa bahaging ito? Baka may nakapaskil na karatula sa itaas. Mga taga-sekte danwang lang ang pwedeng pumasok. Ay, ang tagal na. Namamanhid na ang puwit ko sa kakahintay. Pero wala ni isang lumabas. Ano ba ang nangyayari sa lahat? Hindi ba sila marunong makipaglaban? Mga hamak at tusong kontrabida. Ano bang napala ninyo sa paghuli sa mga alkemistang gaya namin? Kung may kaya kayo, si Lucky ang hulihin ninyo. Ano ba talaga ang balak ninyo? Hindi ko kailangan ng paalala mo. Hintayin mo lang. Sa tamang panahon, gagawin kong alipin ang lahat ng nasa Wangshen Realm. Para sa aming lahi ng dugo. Batang Panginoon, tara na. Bilis, 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 tama na, tama na. Pumitas pa tayo ng ilan. Huff, wala na sigurong tao rito, ano? Hindi naman sila makakatakbo ng malayo. Nasa paligid lang sila. Tiate. Ah, Liang. Bumibili ka ba ng insurance, love? Anong love? Sino ang tinatawag mong love? At ikaw, bakit nandito ka? Paano nangyaring ikaw, Fang Yizhu, ang umangkin sa lugar na ito? Baka na ito ng lahi ng dugo. Gusto muna niyang ikulong ang mga alkemista. At saka kontrolin ang lahat ng cultivator gamit ang blood parasite. Pero ang ikalimang senior brother ko ay isang weapon cultivator. Nahulog din siya rito. Ngayon, nagtatago siya kasama ni Meng Zhang. Hindi kaya may buta sa teleportasyon ng lahi ng dugo. Kaya si Song Heng ay kayo ang nagpalayas. Dapat mo akong pasalamatan. Kahit paano, nag-iwan ako ng isang buhay para sa sekte Danwang. Ay! Tingnan mo nga kung magagamit ito. Spirit Origin Pill ito. Hindi ba masyado kang nangingialam? Kung magagamit, kainin mo. Kung hindi, isauli mo sa akin. Kung may makalabas man sa inyo ng buhay. Tandaang bayaran mo ako ayon sa presyo sa merkado ng Spirit Stones. Ipadala na lang diretso sa sekte Yufeng. Salamat! O, marunong ka palang magpasalamat. Magandang bagay ito. Itabi mo. Baka magamit sa panggapos ng iba. Sayang, mukhang hindi na tayo makakalabas. Ang mga bantay ng lahi ng dugo sa itaas ay hindi bababa sa rurok ng Golden Core. Kinumpis ka pa ang mga pouch namin ni Annie. Isang sampal lang, lilipad na tayo. Hindi ko naman balak kayong ilabas. Kung ganoon, ikaw. Sinubukan ko lang kung kaya ng Spirit Origin Pill. Naalisin ang laso ninyo. Kung kaya, tutulungan ko kayong alisin ang tali. Kayo na ang tumakbo. Hindi nito kayang alisin. May huling habilin ba kayo, bilisan ninyo. May iba pa bang tao sa labas? May mga ari-ari ang hindi alam ng iba, pati kabit at anak sa labas. Sabihin mo lahat sa akin. Ipaparating ko sa sekte Danwang. Wala akong pakialam sa kabit o anak sa labas. Kalahati ng ari-arian ang gusto ko. Ayos na iyon. Sa kakapino ko ng pills, pati bulok kong ngipin sumakit na. Karapatan ko ito. Wala akong anak sa labas. Kung ganoon, may mana ba? Batang amo ko. Sandali lang, may istorbo. May utang pa ako sa ikalawang senior brother ko na 20,000 spirit stones. Kasama ba sa mana ang mga utang? Talaga ba ngayon pa ang oras para pag-aralan ito? Hihi! Ang hirap maging lalaki. Mas mahirap maging cultivator. Mahirap sa araw. Mas mahirap sa gabi. Gusto ko nang umalis. Pwede ba? Sandali. Pang-emergency lang ang gamit ng Spirit Origin Pill. Wala nang makapagliligtas sa buhay niya. Ang susunod na gagawin ng lahi ng dugo ay lagyan ng blood parasite ang lahat ng cultivator. Malulusaw ng Ice Clarity Pill ang laso ng parasite ng lahi ng dugo. Dapat may makitang mga espiritual na halamang lingsi sa buong Wangshen Realm. May papel at panulat ka ba? Isusulat ko para sa iyo ang formula ng pill. Kapag kumpleto na ang lingsi, ipapapino natin kay Meng Zhang. Kaya niya. Ikaw nga, parang malapit ka ng malagutan ng hininga. Iniisip mo pa ring magligtas ng iba. Hindi halata. Mabuti ka rin palang tao. Hindi mo ito pwedeng ipagsabi kahit kanino. Huwag kang mag-alala. Sumusumpa ako sa batas ng langit. Sa sumpa ng langit may liwanag na saksi. Mabubuko rin ito. Sana panindigan mo ang sinabi mo. Protektahan mo si Meng Zhang. Ikaw naman. Mukhang hindi na natin maabutan ang Ice Clarity Pill. Wala akong maiiwang mana para sa iyo. Kung gusto mo talaga, ikaw na ang sumagot sa utang ni Annie. Esan, hindi na tayo lalaban na ba tayo? Paano tayo lalaban? Maghintay tayong makabawi kahit kaunti. Pagkatapos, lalabas tayo at makikipagsagupaan sa basurang iyon mula sa lahi ng dugo.
At least, mamamatay tayong astig. Kayong dalawa lang. Kapag pinagsama pa kayong dalawa, hindi man lang kayo kasing lakas ng isang daliri niya. Mas mabuti pang huwag kayong magpakamatay. Magtago muna kayo. Hintayin ninyong mapino ni Meng Zhang ang Ice Clarity Pill. Ako ang magdadala nito sa inyo. Saan kami magtatago? Pumasok kayo. Baka may formation sa loob. Baka hindi na tayo makalabas kapag pumasok tayo. Ano ngayon kung makalabas man kayo o hindi? Subukan muna nating magtago. Kung maipit man tayo sa formation. O mahulog sa bitag. Kahit paano, may tsansa pa tayong mabuhay. Naiintindihan ko na. Magtago kayo at huwag nang makialam sa iba. Salamat, Liang. Huwag mong kalimutang magbayad. Formation ito ng lahi ng dugo. Sino ang nandoon? 3 tao mula sa sekte Danwang at 2 tao mula sa sekte Yufeng. Magtipon muna tayo. Itaboy natin ang lahi ng dugo palabas ng realm. Pagkatapos, saka natin alamin kung sino ang mas malakas. Sang-ayon ako. Ah! Ah! Kayo naman. Ito ang formula ng Ice Clarity Pill. Tinamaan ang laso ng lahi ng dugo, sina Fang Yizhao at ang mga kasama niya, kaya naipit sila. Ice Clarity Pill lang ang makapagliligtas sa kanila. Pero kakasimula ko palang magpino ng pill. Subukan mo, Fang Yizhao. Sabi niya, kaya mo. Pero ang mga espiritual na halamang nakalista rito. Ice Crystal Fruit, Red Gio Vine, at Yuanshan Grass. Marami namang ibang espiritual na halaman dito. Marami ring lingzi sa paligid. Ang Ice Crystal Fruit at Yuanshan Grass lang ang wala. Yuanshan Grass. Mayroon ako rito. Wow, Ice Crystal Fruit na lang ang kulang. Napakahirap pitasin ng Yuanshan Grass. Kailangan ng isang partikular na pamamaraan. Kuya, paano mo ito napitas? Karaniwang tumutubo ang Ice Crystal Fruit sa mga puno sa lupain ng matinding lamig. Sa bawat henerasyon, may isang lupain ng matinding lamig sa Wangsheng Realm. Pero hindi natin alam kung saang direksyon talaga. Kaya paano natin siya hahanapin? Kagabi, halos nilibot ko na ang buong lugar na ito. Wala namang lupain ng matinding lamig. Baka nasa ibang lugar siya. Kuya Ningxian, hawakan mo muna ito. Buksan mo lang kapag may panganib. At kayong lahat, may itinagong mas malalakas na espiritual na sandata sa pasukan ng kuweba, di ba? Ilabas ninyo lahat ng gamit na pangdepensa ninyo. Siguraduhin ninyong mapoprotektahan ninyo ang mga sarili ninyo. Huwag kang mag-alala, Liang. Hihintayin namin ang magandang balita mo. Basurang bagay. Hindi man lang kayang bantayan ang isang tao. Kapag sinira ninyo ang magandang plano namin, hintayin mo ang sasapitin mo. Isang tagapagsanay ng espada. Paano magkakaroon ng tagapagsanay ng espada? Bukod sa napakaraming tagapagsanay ng sandata, may tagapagsanay pa talaga ng espada. Huwag kayang may problema sa pormasyon ng angka ng dugo. Isang maliit na daga lang naman siya. Hulihin siya. Ako ang tatay mo, ako ang iyong. Anak, wasakin mo, wasakin mo. Ako ang tatay mo. Hihihi. Halika, hulihin mo ako. Hihihi. Hindi sapat ang bilis ng takbo ng pagong na iyon. Nandoon siya. Nakakainis. Paano tayo ang nakarating sa harapan niya? Nandoon siya. Bakit nawala na naman siya? Mahuhuli na naman tayo. Nakakainis. Paano tayo ang nakarating sa harapan niya? Lintik. Hindi na ako magtatago. Hayaan na nating sila ang humabol. Ang bilis naman ng babaeng iyon. Dahan-dahan naman, Hihihi.
Ah! Wow! Hi! Ikaw, hello. Ngiyaw. Ah! Napadaan lang ako para mamitas ng ilang kristal na prutas ng yelo. Wala akong masamang balak. Hindi mo kailangang matakot. Hindi ko alam kung pwedeng ihawin ito. Masarap kaya? Ah! Aba. Ah! Bakit ka nasugatan? Alaynan. Dapat makatulong ito sa paggaling mo. Alaynan. Ituring mo na lang itong kabayaran sa pagkuha ko ng mga kristal na prutas ng yelo mo. May mahalaga pa akong kailangang gawin. Mauuna na ako. Alaynan. Ay sos. Medyo astig din siya. Huwag muna nating pag-usapan iyon. Huwag muna nating pag-usapan iyan. Ang batang Panginoon ng angka ng dugo ay nasa rurok ng gininto ang ubod. Bakit hindi pa rin siya kayang talunin ng napakaraming tagapagsanay ng espada? At saka, Kuya, bakit hindi ka pumunta para tumulong? Isinagawa niya ang lihim na sining ng angka ng dugo. Ang mga tagapagsanay na nasa loob ng hamog ng dugo ay sinapian ng mga uod ng dugo. Patuloy silang nagbibigay sa kanya ng espiritual na kapangyarihan. Kaya ang tunay niyang antas ng pagsasanay ay halos nasa huling yugto na ng yugto ng sanggol na espiritu. Kaya ang sitwasyon ninyo ngayon ay, naku, kumusta naman ang kabila? May tatlong sword cultivator. Pinakamahina na nasa huling yugto ng Golden Core. May isang elder din ng Blood Clan. Hindi ko masukat kung anong cultivation level niya. Pero hindi sila seryosong lumalaban. Kung hindi, baka game over na ako. Naalala ko na. Ayon sa mga tala sa sinaunang aklat, mula pagkabata, tumanggap siya ng dugo ng 10,000 nilalang. Ang batang Panginoon ng Blood Clan ay isinailalim mula pagkabata sa ritwa ng pagbubuhos ng dugo. Kaya niyang kunin ang kapangyarihan ng mga kasapi ng angkan. At ilipat ang lahat ng iyon sa sarili niyang katawan. Ibig sabihin, hindi isang tao ang kinakaharap natin, kundi ang buong Blood Clan. Sige na, ako muna ang maghahatid sa espiritual na halaman. Magtiis muna kayo ng kaunti. Babalik ako para iligtas kayo. Mag-ingat kayo. Kanino namang basahan ito na naging espiritu? Pwede mo ba akong dalhin para makita ang senior brother ko? Kung ganoon, sumunod ka sa akin. Mukhang si Bunso lang ang kayang dumaan sa formation ng Blood Clan. Hindi mo kaya. Makipaglaban ka na lang ng maayos. Oh, kaya pala kampante si kuya at hinayaan niya akong pumunta mag-isa. Gusto pa ni Feng Yao na makisiksik sa espada ko. Astig ah. Kaya pala hindi kayo makalusot. Bilisan mo na. Umatras na ako, kamahalan. Ang pag-atras na ito. Panghabang buhay na. Bakit parang ang intense naman niya? Nakita rin kita. Gumuhit lang naman ako ng ilang taong pusporo. At kumanta ng isang kanta. Sobra na ba iyong pang-aasa? Huwag ninyo akong itulak sa sukdulan. Kaya kong gawin ang kahit ano. Sige nga, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Ganito pala ginagamit ang speed talisman. Bakit niya ginagamit ang brush of Fuyao? Bakit siya gumuguhit ng mga linya? Hindi ba parang nag-iiwan siya ng lubid para sa kalaban? Ano ba talaga ang itinuturo ninyo sa sekte Yufeng? Ang galing, hahaha. Walang silbi. Huwag kayong nakikitingin lang. Ang sword cultivator dapat lumalaban. Saang hakbang ba talaga nagkamali? Ang dami na nito. Sobra na, tama na. Sapat na ang mga ito. Lahat ng ito ay ipinuhunan ko ang buhay ko. Ibalik mo sa akin ang mga gamot na natira matapos mong magpino ng mga pil. Liang, ang galing mo rin pala. Tiate. Kuya Ningxian, kumusta ang sugat mo? Ayos na ako. Salamat, bunso. Ayos lang, ayos lang. Pagbalik natin, gawan mo ulit ako ng ilang suan sword. Naman. Hindi tayo pwedeng magtago sa kuweba habang buhay. Kumain ka pa para makabawi ng lakas. Kapag napino ko na ang Ice Clarity Pill, ililikas ko kayong lahat. Bayani siya.
Normal lang kumain ng kaunti. Pero bakit kailangan mong kumain habang nagpipino ako ng pil? Alchemist cultivator ako, eh. Umaabot hanggang utak ang bango. Malapit na, malapit na, malapit na. Pwede ba akong makahingi kahit kaunti? Matagumpay kang nakapagpino ng mga tableta. Lahat ng ito ay sa iyo. Kuya Ning, kain na agad. CJ. Ang weird naman. Malinaw na dito nanggagaling ang ingay. Mayroon bang espiritual na sandatang pang-atake? Maghanap ka pa. Kailangang mahuli natin siya. Hindi pa ito ganap na nahuhubog. Sumisipsip ito ng mga bagay. Isang hakbang na lang. Huwag kang madistract. Ipagpatuloy mo ang pagsasanay mo. Kami na ang magpapaliban sa kanila. Kuya Ning, naaalala mo pa ba ang papel na ibinigay ko sa iyo? Ilabas mo muna. Sabi ko, buksan mo. Buksan mo na. May itinago akong espiritual na sandata sa pinakaloob ng bato. Umiwas muna tayo. Bibigyan kita ng bukas na daan. Anong espiritual na sandata ang inilabas mo? Isang lampara. Sobrang takot ako sa dilim. Gusto kong gumawa ng lamparang hindi kailanman mamamatay ang apoy. At sa huli, ito ang nagawa ko. Ito ang espiritual na sandata. Ang hirap maging lalaki. Astig ka talaga, kuya. Ice clarity pill. Dapat lipulin ang alchemist na ito. Hoy, matanda. Kung susuko ka ngayon, bibilangin kong kalahati lang ang talo mo. Gusto mong mamatay? Kuya Ning, buksan mo ang papel. Yethi, ito na naman ang bagay na ito. Hindi man lang ito marunong lumaban. Ano namang silbi nito? Panoorin mo na lang. Aha. Elder. Tulungan ninyo ako. Ang galing lumipad. Kaya pala Sekte Yufeng ang tawag sa kanila. Ginuhit ko lang ito para makatakas tayong lahat. Huwag kayong matakot. Kung hindi gagamit ng Swift Talisman, hindi dapat mahilo. Ang galing din pala. Bunso. Ay, marunong ka palang makiramdam. Hihi. Sige pa. Heto na. Aray. Tapos na. Bakit hindi pa kayo tumatakbo? Kung nahuli pa kayo ng kaunti, aabutan ninyo na ang lamay ko. Ang tawag sa teknik na ito ay meat bullet tank. Sige, ang linis mo. Feeling superior ka talaga. Fang Yizu, paano kayo nakalabas? Kung makalabas akong buhay, magpapalipad na lang ako ng eroplano pagkatapos nito. Sino mang gustong sumabay sa paglipad ko gamit ang espada ay kailangang magbayad. May nakatagong pamana sa ilalim ng yungib na may tubig. Hindi pala nasayang ang pagpunta mo rito. Ako ang nagpasok sa iyo roon. Kung may magagandang bagay doon, hati tayo. Kailangan ba talagang dito pa kayo mag-usap tungkol dito? Siyempre, dito rin naman tayo. Na maituturing na magkakampi kahit pilit. Paglabas natin sa realm, sino pa ang may pakialam sa iyo? Liang, tumingin ka sa dinaraanan mo. Saan tayo pupunta ngayon? Punta tayo sa formation ng Blood Clan. Liang, may paraan ako. Batang Panginoon, marunong ka palang mag-utos. Kailangan na nating umalis.